Maghanda ka na, bossing! Heto ang isang mahaba, masaya, at sobrang nostalgic na kwento na babalik sa masasayang alaala ng pagkabata. Yung panahong simpleng laro lang, masaya na ang buong araw. Ang kulungan ng gagamba, isang kwento ng kabataan, diskarte at walang katapusang laro. Magandang araw sa inyong lahat mga tagapakinig. Welcome dito sa Boss Gambi TV. At ngayong araw isang kwento mula sa ating pagkabata, ang ating ilalahad. Isang kwentong magbabalik sa atin sa panahong walang iniisip kundi laro, tawanan at simpleng kaligayahan. Kung handa na kayo mga bossing, simulan na natin. Noong mga panahong uso pa ang tumbang preso, text, jolens, trumpo, at syempre, ang pag-aalaga ng gagamba. Ako nga pala si Boss Gambi, at isa ito sa pinaka hindi ko malilimutang alaala noong ako'y bata pa lamang. Hindi pa uso noon ang cellphone, wala pang online games, wala pang social media na inuubos ang oras ng mga bata. Ang kaligayahan namin noon, makakita lang ng malaking gagamba sa damuhan. Solve na ang buong araw. Pero hindi biro noon ang paggawa ng kulungan ng gagamba. Hindi tulad ngayon na may mabibili na agad sa tabi-tabi o online. Noon sariling sikap talaga. Kailangan marunong kang dumiskarte. Kailangan marunong kang gumawa gamit lang ang mga simpleng bagay sa paligid. At higit sa lahat, kailangan marunong kang gumupit. Doon ako nahirapan. Bata pa kasi ako noon. Kapag gunting na ang hawak ko, tabingi agad ang hiwa. Minsan naman, sobrang diin ko maggupit, napupunit yung karton. May pagkakataon pa na buong hapon kong ginagawa yung kulungan. Tapos pagdating sa huling parte, masisira lang. Naiinis ako noon. Habang yung ibang tropa ko may magaganda ng kulungan ng gagamba, ako ito, hawak ang lukot-lukot na karton na halos hindi na maisara. Naalala ko pa noon umupo ako sa may hagdanan namin habang hawak yung sirang kulungan. Tahimik lang ako. Tapos dumaan si Tito Teddy. Si Tito Teddy yung tipo ng tao na tahimik pero mabait. Mahilig mag-ayos ng kung ano-ano. Kapag may sirang electric fan, kaya niyang buhayin. Kapag may basag na upuan, kaya niyang ayusin. Napatingin siya sa akin sabay sabi, "Bakit parang talunan ang mukha mo dyan?" Sabi ko, "Tito, hindi ko magawa yung kulungan ng gagamba." Ngumiti lang siya. Maliit na bagay lang pala eh. Tapos tinawag niya anak niya. "Jeff, halika nga rito, tulungan natin si Gambi." Dumating si Jeff na may dalang karton, gunting, at lumang tansan. Doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang hapon ng kabataan ko. Sa ilalim ng puno ng mangga kami gumawa. Ramdam ko pa noon yung hangin na medyo malamig habang papalubog ang araw. Yung ingay ng mga batang naglalaro sa kabilang kanto. May nagbabasketball, may nagtatakbuhan, may sumisigaw ng "Taya ka na." Habang kami nila Tito Teddy at Jeff, abalang-abala sa paggawa ng kulungan. Tinuruan nila ako paano sukatin ng maayos yung karton. "Dahan-dahan lang sa gunting," sabi ni Jeff. "Kapag minadali mo, sisira talaga yan," dagdag ni Tito Teddy. Unti-unti kong natutunan. Paano tupiin ng pantay? Paano gumawa ng maliit na bintana sa kulungan? Paano lagyan ng tali para madaling bitbitin? At higit sa lahat, paano maging matiyaga? Hindi lang pala kulungan ng gagamba ang ginagawa namin noon. Parang tinuturuan din nila ako ng diskarte sa buhay. Pagkatapos naming matapos, sobrang saya ko. Pakiramdam ko noon para akong may bagong laruan na sobrang mahal. Bit-bit ko yung kulungan habang naglalakad ako sa kalsada na parang may tropeyo akong hawak. Tapos syempre, hindi mawawala ang paghahanap ng gagamba. Pumunta kami sa damuhan malapit sa bakanteng lote. Dahan-dahan kaming naglalakad. Tahimik. Minsan hihinto si Jeff sabay turo. "Meron doon!" Tatakbo kami papunta sa damo habang hawak yung tingting. Kapag nakakita ka noon ng malaking gagamba na kulay itim at matapang, parang jackpot na. May kanya-kanya pa kaming pangalan noon sa mga gagamba namin. May hari ng sapot, may killer, may black mamba. At syempre yung sa akin, kidlat. Hindi ko alam bakit ko pinangalanan ng ganun. Siguro dahil feeling ko pinakamalakas siya noon. Tuwing hapon, nagtitipon-tipon kaming magkakaibigan sa may kanto. Doon naglalaban ang mga gagamba. Palakasan, patibayan, paramihan ang huli. At habang nanonood kami ng laban, sigawan, tawanan at kantyawan ang maririnig mo. Pero walang samaan ng loob. Kapag natalo ang gagamba mo, tatawa ka lang. Kapag nanalo ka,
ikukuha mo ng bagong kulungan. Ganon kasimple ang saya noon, walang inggit, walang yabangan, walang stress. Naalala ko pa minsan umulan ng malakas habang pauwi kami, basang-basa kami nila Jeff. Pero imbes na umuwi agad, nagtawanan pa kami habang pinoprotektahan yung mga kulungan ng gagamba para hindi mabasa. Yung tipong sarili mo nababasa na pero yung gagamba mo inaalagaan mo pa rin. Ganon kami kaseryoso noon. Pagdating sa bahay, pagalitan ka man dahil maputik, okay lang. Kasi masaya ka. At yung saya na yon, hindi mabibili ng kahit anong gadget ngayon. Habang tumatanda ako, unti-unting nawala yung mga larong kinalakihan namin. Napalitan ng cellphone, napalitan ng internet, napalitan ng pagiging abala. Pero minsan, kapag nakakakita ako ng damuhan o lumang karton, naalala ko si Tito Teddy, naalala ko si Jen, naalala ko yung batang ako na sobrang saya na sa simpleng kulungan ng gagamba. At doon ko na-realize, hindi pala yung laruan ang nagpapasaya noon, kundi yung mga taong kasama natin habang ginagawa natin yung alaala. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw mga tagapakinig. Isang kwentong nagbalik sa atin sa panahong wala pang problema, yung puro laro lang ang nasa isip. Yung simpleng karton, gunting at gagamba, sapat na para sumaya ang buong barkada. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Boss Gambi TV. Please share, like, and subscribe mga bossing para mas marami pa tayong kwentong magbabalik sa masasayang alaala ng ating kabataan. Hanggang sa susunod na kwento.